So according that code, disability is a matter of perception. So jaon sa ato ang saan na pagsabot ang disability kaya jaon sa ato perception ang saan na pagsabot ang tao na define disability. And also, the true disability is the ability to see a person's potential. So jaon sa ato, di ba ang saan na siya pagtanaw, ang saan na pagsabot ang disability? Diyan sa ato, kung nato, di kita makakita ng potential sa isa ka bata na na-joy ka ni disability. Diyan sa pagsabot ko, di nato makita na within herself or himself, she or he have a potential. So, ako kay John, no, dili kita don't judge the book by its cover. Ayaw pag judge lamang ng isa ka tao. Kung gani ka kabayo kung ano loon ganyan na potential ninja. So, thank you. So, tama no nga, ang disability is naakit sa pagtanaw sa tao. So, what if nakay kaila nga naka-wheelchair siya tungod kay pilay siya? Di ba ang thinking sa mga tao is kasayang niya? Kasayang niya, bright na ba siya? So, ato na siyang i-set aside. Ang atong himuon nga thinking, ang atong baguhon sa atong pangunahuna is bright na ba siya? So, kaya gihapon niya, bisag na siya kapansanan. So, ato ginang tanawon ng iyang potential, pero atong potential despite sa iyang kapansanan. So, we will proceed to our main topic. Intended learning outcomes. Design an IEP and apply the principles and strategies of teaching for learners with difficulty seeing, hearing, and communicating. Next is characterize the different types of learners with difficulty seeing, hearing. So, learners with difficulty seeing. So, kabalo ko madaghay, nakarelate isa na po daw nag-report. So, there are numbers of terms that are often used in association with having difficulty seeing. Here are the legal definitions. So, kanina mga definitions or terminologies is angkop na siya sa visual impairment. So, what do you mean by visual acuity? Basically, how well you can see. So, nasa two types of visual acuity. The good visual acuity and the poor visual acuity. So, the good visual acuity, you can see the letters clearly, even from far away. So, mao ni siya mga 20/20 vision. Sana. Sana all. Good visual acuity na sila ilang pananaw. So, sa poor visual acuity, the letters appear blurry, even when they're close up. So, mao ni siya. So, ang mga nakita niyo, ang mga letters or mga bagay, bisag na siya sa iyong dool is blurry gihapon siya. Mao na siya ang gitawag nga poor visual acuity. Next is the legal blindness. Legal blindness doesn't mean you can't see anything. It's about how much your vision affect your everyday life. For example, kani mga tigulang na. Di ba mga tigulang na, bisag, maka-acquire sila o kanang hayop-hayop gid ilang mata. Kay tungod sa ilang katiguangon. Depende ra pud na sa tao. Then, kuan di ba kanang naapektuhan pud ang ilang everyday life kay di ba nay mga tiguang nga kinahanglan na og assistance bisag sa ilang pagbaktas, sa ilang pagilom sa ilang balay. So, dako kayo ang epekto ang kanang legal blindness sa ilaha kay dili naman sila makalihok independently. The next is partially sighted. It means you have some vision but it's not perfect. So, dili na magamit og glasses o mga contact lens para lang tinaw ang ilang pananaw. Pero, you can still do anything independently. So, kinahanglan na lamang nimo og glasses. The next is tunnel vision. You can only see what's directly in front of you. And you can see anything on the sides. And that's what you call blind spots. So, tunnel, from the word tunnel, di ba, dito rin magudyo ng tunnel, ana siya. So, kung sa may nasa mga tubangan, no rin makita. So, kung maligsan ka sa yung kilid ng motor, dili na mo siya makita kay blind spot naman ang yung peripheral vision. Yan na. Wala naman kayo makita sa yung isig ka kilid, ay mo naman nasa tubangan yung makita. The next. Educational definition of terms related to having difficulty in seeing. So, visual impairment means your vision is not as good as it could be. So, dili na masod ang blurry vision, nearsighted o mga farsighted, and tanan ng mga
The next is total blindness. So, wala nang makita the word total. Means someone cannot see anything at all. It's like having a completely dark world. So, dalawa na big sila makita. So, magkinahanglan na sila ang mga guide dogs. Kanang baston bitaw nila parang ganaan na sila. The next is functional blindness. It's not a medical term, but rather a description of how someone's vision affects their life. But their vision is so limited that it significantly impacts their ability to function independently. So tungod sa ilang limited vision, dili na sila maka-function na sila lang ang tungod kay limited nila vision. Next. Characteristics of learners with difficulty seeing. So, Miss here, basa, samud sila. Cognition and language. Basa. Cognition and language. Cognition and language. Learners with difficulty initially perform more verbal compared to those with verbal vision in terms of cognitive tasks that require attention or relating various kinds of information. Because of their poor vision, it is more difficult for them to see and understand the relationships among various experiences. For instance, when they hear a dog bark, it is difficult for them to connect the sound with the source, which is the dog making us see. This difficulty is even more emphasized when learning abstract concepts, adaptive and expressions. Thank you. So, ang visual impairment sa ka-learner no, is nako siya epekto sa pag-abot sa ilang cognition and language. Tungod kay dili na sila makaklaro sa mga letters or sa mga bagay nga naa sa ilang palibot is maglisod na sila og analyze, maglisod na sad sila atong kanang mga abstract concept bitaw, maglisod sad sila comprehend kung unsang ilang gibasa. Tungod kay limited lang man ang ilang vision, then mas poor ang ilang performance sa school kumpara nimo sa mga normal students kay tungod man sa ilang visual impairment. Then next is motor development and mobility. So Miss Abao, can you read? Motor development and mobility. Blindness may also result in delays and deficits in motor development. For instance, with babies, purposeful movements involve reading for objects that they can see. Without adequate vision, the motivation of babies to perform these purposeful movements may be inconsistent. Vision is also important to tell the distance of objects and direction of movement. Without vision, the child may experience painful contact with the environment. Moreover, children learn a lot from feedback and from observing others. This may be limited in children with poor vision. So can you elaborate, Ms. Bernales? The mobility, motor development and mobility. So when we say motor development and mobility, ibalik, ang blindness ko daw is which could lead to the result of delays, deficit in motor development. For example, no, sa babies, ibalik ang purposeful movements na involved dito is, di ba, ang reading for objects, like, kung sa kailang makita. And then, kung wala sila ka ng adequate na vision, dili nila
or something nasa day bad effect or impact sa bata tungod kay kanang wasi kaayo nga kanang contact within the environment. So, thank you, Ms. Bernaldez. So, tama no, nga dako po daw epekto ang kung na visual impairment, labi na kay baby pa, di ba? Mostly, wow, months lang, pero di ba makita naman ang uban? So, kung na siya visual impairment, kung saan niya pag-ila sa iyong mother, sa iyong father, ano dito? So, na-delay sa iyong pag-grow. Di ba, phases by phases man ang kuan, pag-grow sa usa ka bata. Then, kung magbaktas na sa siya, maglisod sa siya o move, kay wala na siya wala siya nakaklaro or wala siya nakita kung asa siya mo ato, kung asa iyong mama, asa iyong papa. It may cause nga masakitan ng bata tungod kay sige siyang katumba, kung kanang magbaktas siya, ingana bitaw. Then next is social adjustment and interaction. So from the word social, so grabe good ka, low kayo yung social interaction. Tungod kay, nalaki man siya sa mga normal students. So, kanang adult na ka, then naka visual impairment. So, maglisod na ka, kanang makik-interact sa uban tao, tungod kay, out of place naman ka sa ila, kay sila, naagod sila yung normal vision, and ikaw, nandiyan ka. So, pareha ng, mayingon nga, kana usahay nakakuha na mayingon sila nga, dili na daw ko mamansin. Kung mulabay-labay na kanta, kabisan kailan ako, saan mo na ako pagpansin nito nga, hayap-hayap daw lang pananaw. So, grabe ka siya, kakuhaan tayo pag naka-visual impairment. Makuha siya through, kurang gikan po siya pwede sa birth and nasa iba na inheritance. Inheritance ang ako. May inheritance na po ito. Napoy inheritance, napoy acquired na tungod kay kanang pasagad wag ito po sa paggamit ng mga gadgets. Di ba dili ba siya sa gadgets or inheritance dili kami mo inheritance. Nagid sa dugo. Pero mas na-trigger man gud siya. Kana na mo inheritance, pwede man gud na siya malikayan kung dili nimo himuon ang katong himo sa imong mga kuan kanang mga nino Mga kapamilya. kapamilya nimo. Pero kay nagpasagad man pod mao na. So, those with visual impairment are prone to develop stereotypic behavior, such as repetitive body movements, including body rocking, eye pressing and poking, and hand slapping and head weavery. Weaving, guys. Sorry. So, stereotypic behavior is when someone repeats the action over and over again, often without a clear purpose. So, mo na gitawag nga mannerism nga ilang acquired tungod kay na sila visual impairment. Kanang abi nimo o kanang para sa imo ha, kanang kulit kayo sila. Labi na lang sa mga autism bitaw, ay mga autism. Diba grabe na sila kakuan kayo, na sila mga mannerism nga abi nimo kanang sa number nangulit ra sila sa imo pero normal lagi na sila ha tungod kay mao lagi na ilang ibati. O na sila visual impairment. Types and causes of visual impairment. So, first is amblyopia. Sometimes called lazy eyes. It happens when one eye doesn't develop properly, even though there's no physical problem with the eye itself. It's like the brain isn't using that eye correctly. So, kaning amblyopia is nasa stronger eye and nasa weaker eye. So, ang weaker eye is physically, makita nimo siya nga murag close na to jump or dili siya fully developed, but dili siya physically, physical ang iyang problem. So, ang brain wala niya gitarong paggamit ang katong weaker eye. Tungod kay weak to siya. So, mas prefer niya nga, mas gamiton niya ang katong stronger eye. So, muna siya ang tawag na amblyopia. Next is astigmatism. So, muna siya ang astigmatism. Kanang bitawang ingan na kahayag, sabog na siya kayo, ana. So, blurry po na ang pananaw sa usa ka na ay astigmatism. The next is cortical visual impairment. Cortical visual impairment is a complex condition that affects how the brain processes visual information.
even though the eyes themselves are perfectly healthy. So, lisod tayo ni siya determine sa usa ka doktor or sa ophthalmologist tungod kay ang eyes is perfectly healthy. But, ang brain is, mao na siya ang problema. Kay, di ba ang eye nato is muna na siya camera, mag-capture ng mga photos, images, pero, ang brain maoy dili maka visualize kung sa to nga mga images. So, auto kang problema. Then next is hyperopia, farsightedness. So, can you read hyperopia, Miss Marites? Difficulty seeing near object clearly but able to focus on the distant object, caused by the shorter than normal eye that prevents light rays converging on the retina. So, hyperopia or farsightedness, kani siya kanang mas maklaro nila ang mga layo nga mga bagay kaysa sa doon. So, gana siya. Then next is muscular degeneration. So, sa muscular degeneration, nasa two types, which is the macular degeneration. This is like having a blurry spot in the middle of your vision. It's a common eye condition that affects the center part of your eye. So, sa retina, bitaw na to, retina. Sa center part sa atong mata, is dira ang vision. Dira ang vision. Dira ang blurry spot na nakafocus sa central part. Then next is muscular dystrophy. This is a group of disease that weaken muscles over time. It doesn't directly affect your vision, but sometimes can cause eye muscle problems. Next is myopia. Can you read this, please? Myopia. Distant objects are blurred or not seen at all. The near objects are blurred, caused by a long eye that focuses images in front of the retina. Okay, so pabalik-taran ko ni siya sa hyperopia, which is nearsightedness. So, mas maklaro niya ang doon kaysa sa layo. So, kung sa ato na siyang i-compare sa astigmatism, so lahirang nearsightedness, no? So, dili gapon siya matawag na nearsighted. Tungod kay, bisag na siyang doon is blurry magpagihapon. So, muna siyang astigmatism. The next is nystagmus. Your eyes make uncontrolled repetitive movements. It can be a bit like watching a video that's playing in fast forward, making it hard to see things clearly. So, nystagmus, tawag sa, kanang bitawang, kibali na fast forward ka ng tawag na itong time-lapse, mauna siya ang nilantawan or ang eye, dili niya makontrol, tungod ka, dili siya makafocus sa usa ka bagay. So, yung nga na ayaw makita. Ganana matawag, isang asara padulong kaya dili siya makafocus. Mura na siya naglantaw, naka-fast forward nga video. Dili siya makafocus sa usa ka object. Then next is strabismus. Banlaw. Muna na gitawag nga, ang both eye, dili siya makahimo og focus sa usa ka object tungod kay ang isa na as straight, ang isa na dito sa gilid. Muna siya. Dili siya means your eyes don't look in the same direction. Muna is strabismus. Dili, lahi ra. Napoy na inborn. Si okay ra, tibay nga naman siya. Di man siya libat. Di ba ang libat kay diri man Ang libat pag sugat na. Dali naglantaw ko nimo. Ang isa na ako matakay na atin. Pwede mo kung batawin nga pa sa mismo sa libat, then after it, put inward, outward. Pwede sa Eh, na may matang. basta dili lang dili git siya same direction ng iyang makita. Hindi ka mag-focus sa iya. Ano? Dili, strabismus siya. Inward and So, lang kayo matang. Ano din ba? the next. next daw bidan.
chart. Tapos na isuwat kibali ng maestra. Mukha na bitaw magpa-forward yung gamoto yung ka sa atubangan tungod kay dili mo siya maklaro. So usa po na siya nga characteristics na pwede nga ma-identify nga nag visual impairment ako sa kabata. And then kanasad nga sana mag-reddening daw yung eyes or lids. Then excessive tearing eyes, having encrusted eyelids, or frequently developing styes on lids with these signs of developing eye and visual problems. Oh, kanasad. Kanang mas prefer niya kanang maganaan na kay feel niya out. Dili na feel so mas maklaro niya better ang mga letters kung magpiyong-piyong sila. Oh, kanay. Di ba kayo nag-yun? Wala naman yung masakit sa kanila. Pasunglas na Di ba sa una kong Bakit mangod ang mata nga? di ba kayo na eye testing? Di ba kayo na eye testing? Ikan sa naman. Ana. Hindi na kung ka ikuan. Ingatan mo kung Katanaw na sa doktor. Wala. Sunod anin. So students frequently complaining when doing desk work. Dili sila prefer og mga desk work labi lang magtutok ang computer or magbasa sila, mag-write kay malakit ang ilang mata or Labad sa matol o malabad po sa ulo. Kaya na siya. Burning or itching of eyes after reading or desk work. Feeling nausea or dizzy or blurring vision after reading for a short time could also be signs of visual impairments. So, napatunayan dito na kami sa una. Karon, sa una, kung okay pa ang mata, grabe, bata kong ka, alas 2, alas 3 sa kadlaw matulog. Pero karon, ginatry hapon ako balik og buwan pa din na ako kaya kay manakit gid ang mata. Dili siya maglabad pero hapdos sa mata pa na. Ang mama kay, doon si Kwana, pag yung mama bro, hindi sa kayo glass kayo, magsuka siya, bilawan na ulo. Oo, nato yun na naka-effect sa ano, dili sila makaayos. Bilawan na ulo. Ano na ng mga taga sa kayo ka ng grado? sana o pag-as. Hindi ba daw na sa kayo glass? So, which parents and teachers need to take note and seek medical attention for? Next. So, kani siya, di ba naano ni sa una ka ng mga palibre ng pa-class sa elementary days? So, the Snellen chart. Nauna siya ang tawag nga, the Snellen chart. Ibabasa sa imo sa mga doktor para ma-check kung asa yung tama ng distance sa iyong paglantaw. Pero sa mga kalagawa, Ha? nasa mga kalagawa Kuan lang, parang katong nagkuhan ako. Work nga po ako high school, senior high. Bisan sila baka nakapansin na yun sila kay kana bitaw, di ba kanang may mga price sa usulinahan. Layo pa lamang asawa na maklaro na nako pero karon pangutan ko ni mo, gud ko'y maklaro. Okay ra mga color maklaro na ako pero tatong numbers dili ginawa siya maklaro. So nga siya gipa-check ko na murag tama na siguro ko dali ah. Kaya di na kayo maklaro. sila mandala wala. Hayo. Gamay pag siya actually kasi 75 ra ni siya. Tapos si Kuya. Kuan ang god astigmatism dili na gid siya masukod. Ang dato. Wala dali tambal na. mangod na. Oo. Wala tambal. Naana yung mata may Matambalan, pero kuan kanang dili gid siya yung tumatangkang. may mata ni John na Pero wala na Wala pa kaya lang So, ang ikuan yun sa doktor is itaasan ni siya 150 dito. 75 gidouble na dayon pero mao gihapon lagi. Near sa kanang kung konsa lang na sa dool, kanang wala pa eyeglass kay blurred man siya. Pero na iguro lang niya gipatin pero dili gid nga ingon nga makakita ako. Ang makita lang yung mga lagyo. Ublay ko na maatang na kayo sa Then next is the Vision Services Severity Rating Scale. So it's basically a way to measure how much someone's vision loss affects their ability to do everyday things. So na siya mga levels. Mao ni siya kanang guide sa mga maestra or teacher consultant for the
visually impaired or teacher of the visually impaired. So mao ni siya ang gamit sa mga maestra aron nga makabalo bitaw sila kung saan mag-handle or accommodate ang mga learners nga naay visual impairment. So nani siya 5 levels. No visual impairment, mao ni siya ang mga tinaog mata. Then minimal kanang blurred gamay, then moderate, blurry, tapos severe kanang grabe na yun ang pagka limited